ikalawang linggo ng Adbyento. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang punong tagapagdiwang ay si Father Judy Bañez, SVD. Makiisa po tayong lahat sa Mission Mass. Sambayanan ng may kapal, narito ang hinihintay, poong sasagip sa tanan. Tining niya'y mapapakinggan, ang hatid niya'y kagalakan. Ngayon, tutunghayan po natin ngayon ang pagsindi sa ikalawang kandila ng paparating na Panginoon. Ang kandila ng kapayapaan. Sa ating pagtitipon ngayon, ating ilahad, ating paparating ang ating misa pasasalamat para sa ating former Senator Manny Villar sa napipintuhon niyang kaarawan. Kay Francesca Jomi Victorino sa kanyang pasasalamat sa matagumpay na pagkapasa ng pagiging isang nurse. Sa mga birthday na sina Menchi Sacopla, Angeli Lozada, Antoinette Lozada, Soledad Sotelo, Christine Joy Eforong, at sa lahat ng mga pumasa ng bar examinations. Our congratulations and our thanksgiving for you. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sampo ng kapagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo marapat gumanap sa pagdiriwang na banal na Eucharistia, tayo ngayon magpapakumbaba at humiling ng awa at tulong ng Panginoon. At tayong lahat, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos, sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Paanyaya mo sa amin ay pawalang maliw na aliw at kagalakan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panawagan mo sa amin ay pagsisisi at kapanatagan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pangako mo sa amin ay mga bagong langit at bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem, na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagi ng mga burol at bundok, at pantayin ng mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakit ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak, sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang, at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin,
Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Tugon, Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari ay yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Tugon, Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Tugon, Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag niyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbabalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang magpaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay nyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin niyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, daan ng poong nariyan na, twirit ihanda sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na ang aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pagbinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan
at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kesa sa akin, ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Isang napakasayang araw dahil ito ngayon napipintuho na lalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya nga nandito tayo ngayon sa ikalawang linggo ng pagdating ng Panginoon. Handa na ba kayo? Nitong linggo na to, o kung mamarapatin, kung maalala natin ang nakaraang linggo, nasabi natin doon sa mga pagbasa, maghanda kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating sa buhay ang iyong puong may kapal. Ngayon, linggo na ito, sa pangalawang linggo, tayo'y pinapadalhan ng isang uri, ng isang sugo ng Diyos na alam niya ang kanyang tungkulin bilang tagapaghanda, bilang isang mapagpakumbaba, at bilang isang taong may malaking puso't pag-ibig, pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa. At yun si Juan Bautista. Narito tayo ngayon sa modernong pandaigdig. Nakikita natin na lahat na lamang na ating mga galaw ay parabagang isang napakabilis na galawan. Halimbawa na lamang, dati tayo ay nag-order, mismo tayo pupunta. Pero ngayon, may panibagong yugto. Pwede na tayong mag-a-apply doon sa application ng ating cellphone or mga Android or iPhone. Ilalagay na lang natin doon, pindutin na lang natin doon. Yung tinatawag nating Shopee, Lazada, at kung na-order na natin, ipapadala nila doon sa tinatawag na Lalamove, halimbawa, or Grab, halimbawa, o di kaya Joyride, or Angkas. At yung naghahatid, sila yung mga sugo ng ating mga orders. Minsan, maganda ang pagdating. At minsan, may ibang nakakawala ng gana dahil hindi natupad ang ating kagustuhan. Ngayon, sa ating pangalawang linggo ng Adbyento, narinig natin patungkol kay Juan Bautista. Si Juan Bautista ay isang messenger, isang sugo, isang herald. Ngayon makikita natin sino siya, ang katotohanan ng kanyang pagiging siya. Siya ba ay isang peddler or isa siyang purveyor? Ano kaya ang ibig sabihin dito? O pagkakaiba ng isang pagiging isang peddler or di kaya ay purveyor? Masasabi natin pag peddler, siya yaong naglalako pero may patago. Siya yaong nagbebenta pero dinadagdagan. Pag purveyor, siya yaong taong pinapadala kung anong nababatay, nakasulat, yon ang kanyang sinusunod. Si Juan Bautista, isang purveyor na tao. Hindi siya nagmamagaling, hindi na siya naging, sabi nga sa Ilocano, ulbod, kundi isang taong matuwid, isang taong malinis ang kanyang budi, at isang taong nagsasabi ng katotohanan. Paano natin ito maiintindihan ang mga pagbasa natin na narinig nitong ikalawang
linggo ng pagdating ng Panginoon. Balikan po natin mga kapatid, sa unang pagbasa, ipinaparating sa atin ni Propeta Isaías na nangangako at nagsasabi, may ipapadalang isang Mesiyas, isang sugo na hindi tayo dadalhin na mapapariwara sa buhay, bagkus titingalain niya tayo bilang isang tagasunod niya. Sa buhay din po siguro ng ating pananampalataya, pwede rin natin gawin ito. Paano natin isa sa buhay ang pagiging isang messenger? Ang isang messenger ba ay isang nagsasabing, look at me, that I am a person worthy to be emulated? Or sa kababaang loob at sasabihin, hindi ako karapat-dapat, pero gagampanan ko ito para sa kapurihan ng puong may kapal at para sa sangkatauhan. Saan nakikita at naaaninan nyo ang inyong buhay? Sa pagiging isang makatao na pwedeng masasabi makasariling pagkatao or makatao dahil altruistic ang ating approach para sa sangkatauhan. Sa pangalawang pagbasa, tinatawag, malalasap nyo lamang ang tunay na kaligayahan ng paparating ng Diyos, hindi dahil nababatay doon sa inyong kagustuhan, kundi sa kagustuhan ng Diyos. Dahil lahat tayong naririto ngayon, tayo lamang ay naglalakbay. Hindi ang ating kagustuhan na sa ating pagdating ito ang masusunod, bagkus ang kagustuhan ng Diyos. Ibig sabihin, the itinerary of our own faith is the itinerary of our conversion. Anong ibig sabihin nito? Pag sinasabi natin conversion, ito yung pagbabago. Sa biblically speaking, ito yung nagsasabi sa atin, panibagong yugto, panibagong direksyon na pwede nating tatahakin. Kung spiritual, masasabi natin in the moral, alam natin kung ano yung tama at mali. Kapag kay mali, hindi dapat natin gagawin. Pero pag tama, ipagpapatuloy natin. That's how conversion is all about. The itinerary of our faith is being led to itinerary of our own conversion. And in fact, dito sa ating Ebanghelyo ngayon, yung pagbabagong anyo, yung pagbabagong ating pakikitungo, yun yung dala-dala ni San Juan Bautista. Ngayon, si San Juan Bautista, siya mismo ang itinatalaga ng Panginoon para maghanda sa kanyang daraanan. At para sa atin, paano tayo maghanda? Tularan natin si Juan Bautista, isang peddler of humility. Bakit ko po sinasabi? Isang isang purveyor of humility. Bakit kamo? Dahil mismo siya ang nagsasabi, hindi ako karapat-dapat na magkalas ng kanyang sintas sa kanyang sapatos. Dahil ako lamang ay magbibinyag sa inyo sa pagsunod sa kanya, sa paggamit ng tubig, pero siya magbibinyag sa inyo ng banal na Espiritu Santo. Paano kaya natin ito ma-reflect sa ating sarili? Minsan kasi everything is being entrusted to us by God. Kung tayo ay mga taong nailagay natin sa ating isipan, yung entitlement, minsan naging hambog tayo, naging mayabang tayo, gusto natin ang atensyon para sa atin, pero ngayon, inilalarawan, ipinaparating, pinapakita ni San Juan Bautista sa atin, I am a purveyor of humility. Dito din pala sa ating paghahanda, kailangan din natin na mapagpapakumbaba. Uy, ikaw Francisca, di ba? Pumasa ka sa nursing. Paano mo yan isa sa buhay bilang isang bagong registered nurse? Ilalagay mo ba yan sa isipan? Pero pwede mo rin ilalagay dito sa iyong puso at isa sa buhay. I am called of this worthy profession to have this total loving care, not just for me, pero sa lahat ng aking paglilingkuran. Ganon din po ang buhay natin. Kung sa mga uri ng estado ng buhay natin, tayo'y tinawag, isa buhay natin. You just pasensya na, namamaos po, namamaos.
Let's just walk our own talk. Yun ang ipinarating ni San Juan Bautista para sa atin. Pangalawa, he is a purveyor of his own purpose. Pag sinasabi nating purpose, alam niya ang tunay na kabuluhan, ano ang tunay na kahulugan ng kanyang pagiging isang tawag na tagapaghanda. So sa lahat ng uri ng estado kung saan tayo napabilang, know our own purpose. Kung tayo tinawag na mag-isang tunay at masasabi natin na kagalang-galang na organizer, live to the fullest of your purpose. Live that meaning of your own purpose. Para sa ganon, yun ang masasabi natin, we can only savor the beauty of Christmas if we are like John the Baptist, who is humble and who knew his own purpose. Do the same, and we would say, what a happy, what a merry Christmas para sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Dala pa rin ng pagnanasang lubos na makapaghanda sa pagtanggap sa Panginoon, hilingin natin ang tulong sa Kanyang biyaya at ati pong sambitin sa bawat pupanalangin ang ati pong itutugon. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Para sa buong simbahan, nawa siya'y kilalaning tagapaghatid ng mabuting balita sa mundong pinahihirapan ng kapusukan, kawalan ng katarungan, pagkakahati-hati at karahasan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Para sa Santo Papa, ating obispo at iba pang ministro sa simbahan, sa pagtutulad kay Juan Bautista, naway hindi sila magsawang manawagan sa sangkatauhan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Halina, Panginoong aming kaligtasan. Para sa sangkatauhan, naway aminin ng lahat ng taong kay Jesus lamang sila makakatagpo ng kahulugan, pagkakasundo at katuparan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Para sa lahat ng nahihirapang umiwas sa bisyo, naway lubos silang manalig sa habag ng Diyos, samantalang nagsisikap na sumunod sa Kanyang mga utos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Para sa mga taong may malubhang kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at pagkalinga ng sanlibutan sa halip na sa isang tabi lamang o ipagtabuyan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Panginoong Hesus, Ikaw ang bukal ng aming pag-asa at kaligtasan. Palayain mo ang aming mga puso sa bawat masamang simbuyo at ipagkaloob mo sa amin ang kagalakan ng iyong pananahan sa amin. Ikaw ang nabubuhay at tagahari, magpakailanman. Amen. All that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets
Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan niyo, Espiritu, gawin mong banal makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtihis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gandi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian at mga reliyoso.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isang dalaga'y maglilih, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel.
sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Madalag isinilang ang poon sa sapsap. Lungsod ng kapayapaan, tumayo ka at magdiwang. Narito ang kagalakang lumalapit sa iyong tunay nang gagaling sa may kapal. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan po ni Father Jerome Marquez SBD, nais ko pong magpapasalamat sa inyong mga taga-pagsubaybay na patuloy tangkilikin, suportahan ang Conversations with Father Jerome. Maraming salamat. Click like, follow, then share. Maraming salamat din po sa kumpanya ni former Senator Manny Villar at sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, kagaya ni San Juan, bilang sinugo ng Diyos, sana maipakita at maisabuhay natin na pag-iisang sugo na may kababaang loob at tapat sa tungkuling inaatas para sa ating lahat araw-araw. Salamat sa Diyos.